Magandang araw kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at ABS-CBN sa All TV2. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok, no more no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, simulan po natin ang balitaan sa kwentong ito. Patay ang isang 76 na taong gulang na lolo matapos mahagip ng bumulusok na truck sa Marcos Highway sa barangay Mayamot, Antipolo City, Rizal, linggo ng hapon. Sa CCTV, panoorin po natin, makikita natin dumaraan ng ilang motorista bago bumulusok ang truck na tuluyang bumangga sa gate ng isang establishmento. Nakunan sa isa pang video ang pagkabigla ng mga tao sa nangyari. Hindi nakaligtas ang senior citizen na naglalakad sa sidewalk. Pauwi na ang biktima galing simbahan ng mahagip ng truck. Nabangga rin ng truck ang dalawang nakaparadang motorsiklo at dalawang gusali. Sa investigasyon, huminto sa tabing kalsada ang driver ng truck dahil napansing mahina ang kanyang preno. Matapos suriin ang sasakyan, tinanggal ng pahinante ang kalso nito at doon na nagdire-diretsong umandar ang truck. Nagtamo naman ng mga galos ang truck driver. Hindi na siya sinampahan ng kaso matapos mangakong babayaran ang mga napinsalang ari-arian at tutulong sa mga naulilang kaanak ng biktima. Natupok ng apoy ang 5 pampasaherong bus at 2 taxi matapos sumiklab ang sunog sa isang parking lot sa Sitio Chaong, Barangay Mayamot, Antipolo City, Rizal nitong linggo ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa unang alarma ang sunog pasado 1:00 ng hapon. Agad din itong naapula makalipas ang halos kalahating oras. 18 truck ng bumbero ang rumesponde. Ayon sa isang bus driver, nagsimula ang usok sa sirang bus na binabaklas para ikalakal. Wala namang nadamay ng mga katabing gusali o bahay at ligtas din ang lahat ng mga tao sa paradahan. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi at kabuang halaga ng pinsalang dulot ng sunog. Inihayag ng Embahada ng Pilipinas sa United Arab Emirates na kabilang ang ilang Pinoy sa mga dayuhan doon na inaresto dahil sa pag-post ng mga content kaugnay ng pag-atake doon. Ayon kay Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver, nakausap na nila ang mga kaanak ng isa sa mga naaresto doon. Tiniyak ni Ambassador Ver na tutulong ang embahada sa pagtatanggol sa mga naarestong Pilipinong itinago muna ang pagkakakilanlan. Nauna nang pinalalahanan ng embahada ang mga Pinoy sa UAE na mag-ingat sa paggamit ng social media at messaging platforms. Pinayuhan din nila ang mga Pilipino doon na iwasan ang pag-post, pagpapasa o pagkomento sa hindi na-verify at mga content na nauugnay sa seguridad doon. Arangkada muli bukas, araw ng Martes, ang panibagong big-time oil price hike. Nako, ang diesel maglalaro sa 20 hanggang halos 24 pesos ang magiging dagdag sa presyo simula bukas. Ang gasolina, nasa halos 13 hanggang lagpas 16 pesos ang dagdag presyo. Halos 7 hanggang halos 9 pesos naman sa kerosene. Gaya noong isang linggo, uutay-utayin din ang dagdag presyo. Kung noong nakaraang linggo ay mismong Department of Energy ang nag-anunsyo kung magkano ang utay-utay na dagdag ng bawat kumpanya, ngayong araw o ngayong linggo ay ayaw nang magbanggit ng DOE at malalaman na lang bukas kung magkano ang unang bugso ng taas presyo. Maglulunsad ng malawakang protesta at tigil pasada ang mga grupong Piston at Bagong Alyansang Makabayan. Simula po yan sa Huwebes. Ito'y para ipanawagan ang agarang aksyon ng gobyerno sa tuloy-tuloy na paglobo ng presyo ng produktong petrolyo. Isasagawa ang serye ng mga welga sa iba-ibang lugar sa Pilipinas para hilingin ang pag-alis sa value-added tax at excise tax sa produktong petrolyo. Panawagan din nilang ibasura na ang oil deregulation law. Plano din nilang maghain ng petisyon para sa 5 pisong taas pasahe. Samantala, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na matapos aprubahan ng taas pasahe sa mga provincial bus, isusunod ng desisyonan ang fair hike petition
ng mga jeep at bus sa Metro Manila. These were petitions filed as early as 2023. Transport groups are already entitled to a fair adjustment. Hindi lang natuloy noong Disyembre, no? So ito, medyo in-adjust natin ng konti kasi we had to factor in the current situation. Matapos ang gold medal for performance sa World Cup sa Turkey, ipinagdiwang ng nakababatang kapatid ni Olympics double gold medalist Carlos Yulo ang kanyang tagumpay. Dream come true para sa 18 anyos na si Eldrer Yulo na may panalo ang World Cup sa pangalawang event pa lang niya sa senior division. Aminado si Eldrew, nakabado siya dahil sa mga bigating kalaban pero tinibayan niya ang loob para makabawi muli sa 6th place finish sa Baku World Cup noong isang linggo. Para kay Eldrew, ang tagumpay na ito ay umpisa pa lang para marating ang nais niyang makamit sa gymnastics career. Susunod, ilang Pinoy talents wagi sa Oscars. At ang ating special guest ngayong araw, abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Paano mahigit 500? Nagbabalik po ang TV Patrol Express. Naitala effusive eruption sa Bulkang Mayon ngayong Lunes. Nagdulot po ito ng pagdaloy ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o tinatawag na uson. Gayon din po ang pagguho ng mga bato. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na mahigit 500 volcanic earthquakes, halos 300 rockfall, at 7 insidente ng uson. Sa tala pa rin ng PHIVOLCS, nagbuga ang Mayon ng mahigit 1,000 at 200 tonelada ng sulfur dioxide at plume na may taas sa 200 metro mula sa bunganga nito. Napansin din ang ground deformation o pamamaga ng bulkan. Sa ngayon, nakataas ang alert level 3 sa Mayon at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. At special po ang Monday afternoon natin. May pasabog din po dito sa newsroom dahil may bisita tayo ngayon. Ang Claudia Cabrera sa suspense thriller drama serye na The Alibi, ang buong katotohanan, walang iba kundi nag-iisa si Sofia Andres. Parang kailangan ko pong mag-bow. Thank you. Express. So una, ipapanood na sa Free TV sa wakas ang The Alibi. Exciting. Prime Although, time. nagagalit ako sa karakter. Napanood ko na kasi pero mas marami kaming makikita ngayon, di ba? Correct. Meron pong sa Free TV, it's longer, better, more intense, Wow. at mas manggigil ang mga tao. Wow. So mas magagalit ako sa'yo. Sa Yes. karakter mo. Hindi sa'yo. Sa karakter mo. Opo. Oo. And sino nga ba si Claudia Cabrera sa The Alibi? Ako po si Claudia at meron po akong isang anak at meron po akong asawa na si Vincent, which is Paolo Abilino. At makikita po natin dito sa Free TV na mas intense ang rivalry namin ni Miss Kim Chu. Ayan, Mrs. Stella. Napanood mo na ba, Arlene? Hindi pa. Panood ka, Pero mamaya maganda. panonoorin ko na. Thank you. Tungkol sa, Bawal maganda, po mag-spoil. bawal Bawal, mag-spoil. bawal, sabi ni Sofia, so okay. Oh, pero maganda to. Tungkol sa journalist yung role ni Paolo Abilino. Correct, dito. yes. Kaya nakarelate ako. Wow, nakarelate Yes. ako. Pero, syempre, maraming ang first time mapapanood ito. At yung mga iba gustong ulitin, syempre, para mas mapanood yung buong katotohanan. Please invite our viewers, Sofia. Okay po mga kapamilya, mabubunyag na ang lahat ng sikreto. Catch The Alibi ang buong katotohanan ngayong Lunes na po, March 16, 8 p.m. Monday to Friday. Mapapanood po ito sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, ABS-CBN sa All TV2, A to Z, I Want at TFC. Kaya wala na kayong alibi para hindi manood ngayong gabi. Maraming salamat po mga kapamilya.
Yeah, Herlene, ikaw naman. At dahil ikaw ang aming special guest today, ikaw din ang Thank maghahatid you. ng showbiz news ngayong araw. So, take it away, Sophia. Sa ating Oscars. Sa ating Star Patrol Express, gumawa ng Oscar Awards history si Autumn Durald Arcapa bilang kauna-unahang Black Filipino-American na nagwagi ng Best Cinematography para sa pelikulang Sinners. Pilipina ang ina ni Autumn na nagsilbing inspirasyon niya sa entablado. Binigyang pugay din ni Autumn ang mga kababaihan dahil ito rin ang unang pagkakataon na nagkaroon ng female winner sa cinematography category ng Academy Awards. Bukod kay Autumn, ilang Pinoy talents din ang nakatanggap ng nominasyon at parangal sa 19th Academy Awards. Kagaya ni Zinzi Kugler, producer ng Sinners at animated film nominee na Elio, na pinagbidahan ng Pinoy actor na si Jonas Asuncion Kibriab. Best documentary short film naman ng All the Empty Rooms, kung saan isa sa executive producer ang film na si Claire Aguilar. Samantala, big winner naman ang pelikulang One Battle After Another na nag-uwi ng 6 na awards kabilang ang Best Picture, Best Director at Best Supporting Actor. It's official! Bingi is now on Weverse. Simula ngayong araw, maaari nang i-follow ng Blooms ang Nation's Girl Group sa naturang global superfan platform. May mga post na ang ilang members sa app at bukas, araw ng Martes, inaasahan ang unang live stream dito ng Girls. Libre ang pag-register sa Weverse para maging bahagi ng Bini community. Pero sa darating na panahon, magkakaroon na rin ng Bloom official membership sa mga existing Bini Global members. Sundan ang step-by-step procedure na makikita sa Bini Global website para sa paglipat ng inyong membership sa Weverse. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Na-starstruck po ako sa inyo. Uy, Oo, grabe. kami na-starstruck Ako sa'yo, lalo. Sophia. Sabi ko nga, pinanood ko yung The Alibi sa streaming. Napakaganda. Salamat po. From start to finish, I'm sure mas marami pa pong mapapanood ngayon. Pero, tanongin ko na, no, last, meron pa tayong oras, no? Anong feeling na ma-portray itong character na to? Kasi syempre, ibang-iba sa mga na gampanan mo before. Correct. Tama po yan. First of all, I just want to thank ABS-CBN at Dreamscape for trusting me. And also, I'm very proud that I'm able to work with people that I really admire. And I'm so inspired by them. Ang malalaking artista po yun nandito. I mean, superstars, Kim Pao, John Arcilla, Jaja Padilla, and Samuel B., Rafael Rosel. I got to learn a lot from them. Napagsabayan ka nga sa mga konfrontasyon eh. Correct. So I was nervous at first, but Primetime Vida is a big deal talaga. So I'm super happy. Alright, so Yeah. thank you. Salamat And po, mga pamilya, Sophia. huwag po niyong kakalimutan. Mamaya na po yan. Ulit, Harleen. At yan, ang mga nagbabagang balita, huwag kong kalimutang mag-LSSC. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Herlene Delgado. Mga kapamilya, buod po sa YouTube at TikTok. Mapaparoon na rin ng live ang TV Patrol Express sa The ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A2Z, Jeepney TV, at ABS-CBN sa All TV2. Pwede rin po ninyong i-scan ang QR code sa inyong mga screen. Nandiyan po yan para mapanood sa aming YouTube channel here. ang mga latest news o balikan ng mga balita na kalagpas sa inyo. Ako po, Ako po, si Jeff Canoy. Sophia Andres. At ako po, si Sophia Andres. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya. Kasi